inawit sapagkat mostly ay alam natin yung English melody version nito. Pero pag inawit natin sa sinaunang Tagalog, medyo naninibago tayo. Pero napakaganda ng mga mensahe na ito, ng mga awiting ito, sapagkat nakatuon ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay ihanda natin ang ating mga puso ngayong umaga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At sino sa inyo ang mayroon ng mga plano para sa Paskong ito? Nobyembre pa lang, di pa natatapos ang undas kung ano-ano yung ating mga pinaplano para sa ating kapaskuhang ipagdiriwang. At makikita ho natin yan sa ating kapaligiran. Alam niyo po, ang Christmas is one of the most celebrated occasions in the whole world, sa buong mundo. At kahit po yung mga communist country like China, kahit yung Buddhist country like Japan, sila ho ay gustong-gusto ang Pasko. No? Gustong-gusto nila yung Pasko. At nakita ko lamang sa mga bansang ito, sa mga taong ito na hindi po mananampalataya kay Kristo, they take Christmas season as an opportunity to increase their wealth and their profit. Di po ba? Most of them. Sino po kaya sa palagay nyo pinakamalaking kumita ngayon sa panahong ito ng Kapaskuhan? Mga negosyante, lalo na yung mga Chinese businessman, mga merchants. If you will notice, most of them who do not believe in the Lord Jesus Christ because they are communists, and yet sa kanilang bansa ginagawa yung mga Christmas decors, Christmas lantern, Christmas light, Christmas tree, tapos ibabagsak sa Divisoria. Tayo naman mga Pilipino, gusto natin yung mga pandekorasyon. Look at our surroundings, we're so full of decorations. Pero masaya din ang mga Chinese who do not believe in the spirit of Christmas because of certain profits they've got out of this celebration. So, ang mundo ngayon nagdiriwang. Nakatuon sa celebration, pero hindi sa celebrity. Right? Nakatuon sa pagdiriwang, and yet ignorante sa kung ano at kung sino ang dahilan ng pagdiriwang. Kaya babalikan natin palagi na ang Kapaskuhan ay palaging related sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang dahilan para magdiwang ng Kapaskuhan, kundi sa katotohanan na sa kasaysayan ng buong sanlibutan ng daigdig, throughout human history, throughout world history, and this is the greatest thing that happened in the world history. Ang pagdating, the first advent of the Son of God. For what purpose? To save human from their sin. Ang tao, sangkatauhan na bumagsak, na alipin ng kasalanan, that is the very reason why there is the so-called incarnation or the birth of Christ, God taking human form in order to save human from sin. At saan natin makikita yung kasaysayang ito? Not sa Santa Claus story, but from the Bible. Maliwanag sa Bible ang account, ang kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa, kung titingnan natin ang kabuuan ng Bible, ay atin din pong maunawaan na makita natin si Hesukristo, our Lord Jesus Christ, in this celebration of Christmas. Kahit wala nitong mga dekorasyon na ito, basta alam natin ang dahilan kung ano at sino, ang dahilan ng pagdiriwang, yan po yung tunay na spirit ng Christmas na dapat na ating maunawaan. At sa mga records ng mga gospel writers, particularly si Dr. Lucas, siya po yung talagang nagbigay ng kumpleto at detalyadong account o pangyayari
kwento tungkol sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. No? At sa buong Bible, makikita natin na hindi sa maraming tao dumating ang balita ng unang pagdating ng tagapagligtas, kundi sa ilan lamang na mga tao. At itong mga taong ito, sa New Testament, sa first century setting, ay mga karaniwang tao lamang. Hindi mga tanyag, katulad ni Mary. Naging tanyag na lang si Virgin Mary after this particular annunciation, no? Pagbati ng anghel at yung pagdadalang tao at pagsilang niya sa ating Panginoong Hesukristo. We can also recall her husband to be Joseph. Even yung mga pastol sa parang, mga hindi kilalang tao sa mga panahon na yan. Maging si Simeon na tagabantay sa templo at maging si Zacarias na isa sa 18,000 mga saserdote na naatasan na maghandog ng incense doon sa loob ng templo. So, mga karaniwang tao, mga hindi kilala sa bansang Israel at that time, and yet, sa kanila unang ipinarating ng Diyos pamagitan ng anghel ang balita ng pagdating ng tagapagligtas. Kumpara sa kasalukuyan, maraming tao ang nakakaalam ng Pasko, and yet, masasabi natin that there are many of those who know Christmas happen to have this no relationship whatsoever with the Messiah Himself. So sa kanila, sa mga karaniwang tao na ito, unang iniipahayag ang pagdating ng ating tagapagligtas, ang kanyang pagsilang, at maging yung dakilang layunin ng kanyang pagparito sa daigdig. Kaya lahat po ng mga sermons within this month of December until December 24th, not to mention December 31st, Psalm 40, which is a messianic psalm also by David. Ang lahat pong ating tatalakayin ngayon ay the songs of Christmas, sa mga awitin ng Pasko. Hindi itong ating mga kinanta kanina, kundi yung mga karaniwang tao sa banal na kasulatan, including the angels themselves. Hindi sila tao, pero sila din ay nagpahayag ng awit ng pagpupuri sa ating Panginoon because of the news of the first advent of the Son of God. So we have plenty of reasons to be joyful this Christmas. Yes, we do have. But do not forget this one main reason for our celebration. To be reminded of the birth of the Son of God. So let us open our Bibles to Luke chapter 1. Especially dun sa chapter 1 verse 46 to 55. At ito ay ang pamagat ng sermon ko ay Mary's Songs of Trust. Ang awit ng pagtitiwala ni Maria. So before I read that passage, gusto ko munang ipaalam yung konteksto kung ano ba yung nangyari dito sa chapter 1. So before the annunciation of the birth of Christ, ng anghel kay Maria, yung pagbabalita at pagbati, makikita natin sa chapter 1 na ito ay nagsimula doon sa pagpapahayag din ng anghel na si Gabriel dito sa tatay ni John the Baptist na walang iba kundi si paring si Zacarias. At sa panahong ito, I have mentioned already na there are about 18,000 priests in Israel at the time. 18,000 na mga saserdote sa mga panahon na to. At nagkakas sila ng lahat kung sino ang papasok at magmi-minister dun sa temple. So, ito na yung pagkakataon kay Zacarias, once in a lifetime experience na siya ang niloob ng Diyos na maghahandog at magmi-ministeryo doon sa loob ng temple. May asawa siya, pangalan ay Elizabeth. At sabi ng Bible, sabi sa Luke chapter 1, makikita natin na kapwa sila matuwid sa harapan ng Diyos
Sila ay kapwa nabubuhay ng walang kapintasan ayon sa mga utos at alintuntunin ng Panginoon. So imagine this couple, Zachariah and Elizabeth, namumuhay sila ng mayroong banal na pagkatakot kay Yahweh. Sumusunod sila sa mga alintuntunin ng Panginoon ayon sa kautusan. Pero in spite of that, sa kabila ng kanilang pagiging masunurin, sa kalooban ng Diyos, walang kapintasan, meron silang matinding pagdurusa. At yan ay walang iba kundi ang pagiging baog ni Elizabeth. So which reflects our life here on earth as Christians. We who are in Christ, we are trying to our best by the Lord's grace to really obey and follow the Lord. And yet, in spite of our obedience, sometimes we have to go through this kind of, sinasabi nila malas, sinasabi nila ay hindi maganda, Kristiyano ka pa naman, bakit nagkaganyan ang buhay mo? And take note of this couple, nangyari yan sa kanila. Baog si Elizabeth, at yun lamang yung kanilang prayer, na sila'y pagkalooban ng anak. Ano po? Nananalangin sila sa matagal, mahabang panahon na pagkalooban sila ng anak. At nung mag-minister na si Zacarias doon sa loob ng templo, nagpakita si Angel Gabriel sa kanya. Okay? At ibinalita ng kanyang asawa ay manganganak ng isang lalaki. Ngunit hindi agad ito pinaniwalaan nitong si paring Zacarias, kaya siya ay napipi. Napipi siya hanggang sa isilang ng kanyang asawa ang anak nilang si John the Baptist. And after this event, pagkatapos ng 6 na buwan, mula nang maganap ang pagdadalang tao ni Elizabeth kay John the Baptist, muling sinugo ng Diyos si Angel Gabriel sa isang particular na bayan sa Galilea na kung tawagin ay Nazareth. At nung mga panahon na ito, this little town, not just of Bethlehem, but little town of Nazareth, kasi sa Bethlehem siya sinilang, di ba, ang ating Panginoon. Itong Nazareth ay never was mentioned as a particular kaakit-akit na lugar doon sa bansang Israel. At the time, in fact, Josephus, in his Antiquities, already mentioned 63 different places without mentioning this particular place of Nazareth. So, hindi ganun kapopular ang Nazareth. Kaya sabi ni Nathaniel, is there something good that will come out from this town of Nazareth? So, hindi ganun kapopular. And yet, doon, sinugo ng Diyos si Gabriel to a certain virgin. There are many virgins in Israel at the time. You know, sapagkat ang mga Hudyo, no, ay talagang pinakakaingatan nila yung virginity ng mga kababaihan, no, sa bansang Israel. Pero ngayon medyo naiba na yung setting sa kanilang bansa. Naging masyadong liberal na, no. But during that time, maraming mga virgins doon, not just Mary herself. At ang pangalan niya ay Mary. And merong nakatakda na silang pakasal. So siya ay nakatakda ng pakasal. How do we see that in our context? Kumbaga na ipamulong na. Pag sinabi na ipamulong na, ipamanhikan na. Yan, salamat po Ate Linda. At sila po ay talagang getting ready for that a particular momentous occasion in their lives, Joseph and Mary. At siguro palaging umiikot kay Mary yung magiging buhay niya after she'll get married to Joseph, di ba? Imagine, one of the best occasion that could ever happen to a certain woman, not just in Israel, but for most of the women, ay yung magkaroon sila ng kasalan. They will spend lots of money para lang sa big event, para sa wedding, di ba? Di ba? Tama ba yun? Ganun na, yung mga kababaihan, gusto sila nakatradibo na. So, parahil, this
woman named Mary, who was a virgin, was contemplating such kind of things. What kind of life awaits her after she got married to Joseph. And then suddenly, the angel Gabriel appeared to her at in-announce ang ganito. Doon sa Luke chapter 1, verse 28, sinabi sa kanya ni angel Gabriel, "Magalak ka, rejoice." So, rejoice, sabi ng angel, ikaw na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo. So, yung salitang ikaw ay pinagpala, sa Griego, ang salitang ito ay kekaritomene, which means you are highly favored, or pinagkalooban ka ng biyaya, or you were being treated graciously. Yun ang kahulugan ng salitang ikaw ay pinagpala. No? Yun po yung salita. Kaya masasabi natin na yun pong Latin version ng Catholic, yung Latin Jerome Vulgate, which translated this kekaritomene as full of grace, hindi po ang proper translation nito. Kasi yung salitang, di ba? Sino ba sa inyong dating Catholic nagdadasal? Hail Mary, full of grace, di ba? We always call that full of grace. Pero originally, hindi. Ang ibig sabihin, puspos siya o puno siya ng sobrang biyaya. Kundi ang kahulugan nito sa original na lengguwahe na Griego, kekaritomene, ay pinagkalooban siya ng biyaya, having been treated graciously. And who treated her that way? The Lord God Himself. So hindi siya puspos talaga ng biyaya, kundi pinagkalooban ng biyaya. And that translation is a misrepresentation of the truth. No? Kaya it's no wonder, hindi kataka-taka na si Mary was highly exalted among our Catholic relatives and friends. So I could say that this is a mistranslation, I would say, na para bang nakatuon talaga kay Mary that she deserves much merit and that she deserves that high honor. If we agree with such kind of translation, full of grace. But it's sadly na ganito yung kanilang pag-take sa salitang, ikaw ay pinagpala, Mary full of grace. No? Now, ibig sabihin nito, ikaw, Maria, ay pinagpala, pinagkalooban ng biyaya. Ito'y nagpapahiwatig na ang Diyos ang nagkusang magkaloob kay Mary ng biyaya. Hindi siya mayroon ng sapat o puno ng biyaya, kundi siya'y pinagkalooban lamang itong biyaya. At itong mga ganitong uri ng pagkakasalin mula sa Latin ay naging daan para sa 13th century Italian priest and theologian and philosopher by the name of Thomas Aquinas, who declared, ipinahayag ni Thomas Aquinas, isa siya sa mga santo ng Roman Catholic, na itong si Mary ay tinagurian niya na pinakabanal sa lahat ng mga tao at sa lahat ng mga anghel. Ganyan tinuring ni Thomas Aquinas si Mary. Siya ang pinakabanal sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At si Mary ang pinakabanal maging sa mga anghel na inosente sa kasalanan. We know that the angels who are worshiping God in heaven never sin. Right? And yet, Mary surpasses their holiness. Ayon kay Thomas Aquinas, the Italian Catholic theologian. Pero, in year 1950, mas matindi ang dumating. You know, you should have studied church history, especially our Roman Catholic friends, and even the priests themselves. Why? Because in year 1950, itong si Pope Pio, ika-12, Pope Pius XII,
He declared in his dogma 4 dogmas about Mary. 4 na katuruang hindi po pwedeng sansalain dahil galing sa Santo Papa tungkol kay Maria. Ano yung una? Na siya yung Mother of God. Yes, tinawag siya ni Elizabeth, Mother of my Lord, but never been in the Scripture you could find that word Mary as Mother of God. Sapagkat wala naman talagang ina ang Diyos, right? Second, bukod dyan sa Mother of God, tinuro din itong si Pope Pius XII, Santo Papa nila, ang tinatawag na perpetual virginity of Mary. But we know in the Scriptures that after she gave birth to the Lord Jesus Christ, Mary and Joseph got married and they have other children. So, but this Pope Pius XII taught, tinuro, na si Mary ay perpetual na virgin. Right? Ganyan ang kanilang teaching. Which is a contradiction of what the Scripture told us. Right? And the third teaching about Mary na pinromote ni Pope Pius XII ay tinatawag na Immaculate Conception. Pag sinabing Immaculate Conception, that Mary is free from original sin. Si Maria ay walang orihinal na kasalanan katulad ng ating kalagayan na tayo nagmula sa isang lahi ni Adan na bumagsak sa kasalanan. Another contradiction of what the Scripture has said, because in Romans chapter 3, no one is righteous, no, not even one. Right? But itong dogmas na ito ang in-embrace. I'm not about attacking the Roman Catholic belief system, but what I am after for is they place Mary on such kind of, na parang siya ay ka-level na ng Panginoong Diyos. Imagine, holy among men and among the angels, the holiest, and wala siyang original sin. At pagkatapos, she was a perpetual virgin throughout the rest of her life. Right? And the fourth one, and this is also a contradiction of the Scriptures, although in the first century setting, there was no relic or remains that was found in Israel, in Jerusalem, about the body of Mary. So the assumption is this. That's why it's called the Assumption of Mary. The assumption is this. The belief of the Roman Catholic through this Pope Pius XII that Mary, after she died, tapos siya mamatay, she went up to heaven with a body and a soul. It's like the Lord Jesus Christ's ascension to heaven, right? And the Scripture is so silent about this. But in-embrace ito ng ating mga kaibigan sa Roman Catholic Church because ang nagsalita ang Santo Papa, sa tingin nila ay kailanman na hindi po pwede magkamali. Right? Ganyan po yung mga teaching. I'm not about attacking Mary. We can learn so much from the life of Mary herself. We can imitate her example, but to put or to place Mary on such pedestal or place of adoration and worship is, we can say that this is another form of idolatry. And so, mga kaibigan ko na nanonood, kung kayo po Roman Catholic, I'm so sorry to tell you this is part of the church history. There's no warrant in the Scriptures about these 4 dogmas of the Roman Catholic Church, that she is a mother of God. She is called the mother of my Lord, says Elizabeth. And she is not a perpetual virgin after she gave birth, that she has an original sin like us, because she is also part of the Adamic race, and that she died, but she didn't ascend to heaven bodily and with a soul. All these teachings and dogmas of Pope Pius XII contradict what the Scripture tells us. And so I'm not here to argue with you, but I'm here to bring about the truth about Mary.
Parang hindi natin siya itaas. Sino sa inyo may pangalang Mary? That's a beautiful name. Right? No. So, mapalad naman tayo kasi December 8, the feast of the Immaculate Conception, right? December 8 holiday. Right? Anyway, okay. So, why are we focusing on Mary? Because that is part of this, Kaya ko sinasabi ito before, So, let us stand up as I read before us, Luke chapter 1. Basahin natin itong verse 46 onwards up to verse 55. Lucas, Kabanata 1, talatang 46. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Siya'y banal. Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalaala ito upang kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Maaari na po tayong makaupo. Purihin po ang ating Panginoon. Well, gusto ko pong bigyan muna ng diin yung pagdalaw ni Mary sa kanyang pinsang si Elizabeth matapos na siya ay batiin ng anghel at pagpahayagan na siya ay magdadalang tao. Okay? At manganganak siya ng isang lalaki. At sinabi ni Mary na paano mangyayari mga bagay na ito, ganung ako ay isang birhen. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lulukoban kanya. So ito yung mga naunang mga pahayag ng anghel. After this event, siya ay pumunta dito sa kanyang pinsang si Elizabeth na nandun sa Judah. So from Galilee, she went to Judea. Nandun ang kanyang pinsang Elizabeth. At nung dalawin niya ang kanyang pinsan at batiin niya, sinabi niya, pumasok siya at binati ang kanyang pinsan at nung marinig ni Elizabeth ang pagbati, gumalaw ang sanggol, si John the Baptist, sa kanyang sinapupunan. At napuspos siya ng Espiritu Santo at sumigaw siya ng malakas sa verse 42 at sinabi, eto na po, pinagpala ka sa mga babae. Again, binanggit ng anghel na siya'y pinagpala. No? Pero dito, meron na pong medyo na-expand kasi sinabi ni Elizabeth kay Mary, pinagpala ka sa mga babae. So, doon sa Hail Mary, you are blessed among women, right? And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So, that's biblical. It's there. Blessed are thou among women. It's biblical, right? Biblical po ito. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. That's biblical. I'm not arguing. Yan ay kasama doon sa expression ni Elizabeth. Matapos siyang batiin ni Mary. Matapos siyang mapuspos ng Holy Spirit. Sa verse 43, bakit nangyari ito sa akin na ako'y dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung salitang ina ng aking Panginoon, the mother, not of God, but the mother of my Lord. So I would like to focus on this. Kasi minsan ko lang ma-preach itong mga pangyayari na ito. And then sa verse 44, sapagkat ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Now, again, inulit ni Elizabeth ang salitang ginamit ni Gabriel kay Mary na Mary ay blessed or pinagpala. That Mary is indeed blessed for her faith, but indeed she is more blessed for having this privilege of bearing
the very child of God. Siya ay pinagpala dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagiging godly, right? Sa kanyang pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos. Okay? Sa kanyang pagdadalang tao sa anak ng ating Diyos, the Son of God. Kaya ang pagiging pinagpala ni Mary ay masasabi natin not just for her as an individual. She was blessed because that is somehow connected to the salvific plan and purpose of the coming of the Son of God. So instead of seeing Mary as the blessed among women, dahil siya yung magdadala sa anak ng Diyos, sa kanyang sinapupunan, we need also to understand this particular word, blessed is the fruit of thy womb. How this particular word was used in the Bible, particularly in the book of the Old Testament. Yung salitang, blessed is the fruit of your womb. Well, isa sa mga references dyan sa Bible ay nakaugnay sa pagiging masunurin ng mga Israelita. So, doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 4, ginamit yung salitang fruit of your womb. Pero hindi ito pang-individual, kundi pangkalahatan na tagubilin at utos at pangako ng Diyos sa sinumang faithful sa Diyos, sa sinumang masunurin sa Diyos, na magiging pagpapalain ang kanyang sinapupunan. Let us read Deuteronomy 28 verse 4. It said, blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your cattle, the increase of your herds, and the young of your flock. So meaning, itong fruit of your womb was used in the Old Testament as an address to the congregation, to the group of people, not just for the individual person. And that was how the fruit of your womb was used. Not for a particular person, but for the entire people of God who will be obedient to Him. Okay? Now, ito pong si Luke, si Saint Luke or si Dr. Luke. Theologians believe that he is also using, and he was very much aware. Aware po si Dr. Luke tungkol sa tinatawag na mga Jewish writings. Ano ba yung mga Jewish writings? Ito po mga Jewish writings na ito ay contemporaneous ng New Testament, especially yung mga writings nila Paul, ng mga apostles. Ibig sabihin, sa panahon na sinusulat nila Paul at ng mga alagad ng mga apostol itong New Testament, may mga Jewish writings din na sinulat ang mga Pharisees sa panahon na ito. At isa sa mga writings na ito, which was part of the tinatawag ng mga theologian, the forgotten book, that was already in the archive, no? 1,200 years of silence kasi hindi ito binigyan ng pansin. But most of the scholars nowadays, pinag-aaralan nila itong mga Jewish writings, contemporary na sinulat nung panahon ng New Testament. At isa sa mga Jewish writings na ito, ang tinatawag na the Apocalypse of Baruch. First century setting, Apocalypse of Baruch. Ano yon? Tinatawag din itong Second Baruch sapagkat in the Apocrypha, you could find the book Baruch. And that is Baruch 1. And then here, after during the New Testament setting time, itong Second Baruch ay sinulat ng mga Pharisees. Now, what was the very reason bakit sinulat ito? To counter the claims of Christianity. Para ikalat at tanggihan ang katuruan ng mga Kristiyano. But sadly, tungkol sa akin nabasa, mas marami ang tumangkilik ng mga Kristiyano at nagkaroon ng kopya nitong Baruch, Apocalypse of Baruch, ng mga Kristiyano kumpara sa mga Hudyo. At na-preserve ito, it was first pinahayag or sinulat sa wikang Hebreo, was translated into Greek, and then eventually was translated into Syriac
language. Now, ano yung content na meron doon? Na particular na ginamit din ni Luke tungkol sa tinatawag na fruit of your womb. Napakaganda nito. Ito pong second Baruch ay pinangalan kay Baruch, who was also the scribe of the prophet Jeremiah in the 7th century before Christ. At binanggit sa aklat na ito ang panalangin ni Baruch sa 2nd Baruch, chapter 54, verse 10. Ito ho ang mababasa natin. Ito po, ulitin ko, itong 2nd Baruch na ito, or Apocalypse of Baruch, ay sinulat ng mga Hudyo sa panahon na sinusulat din ang New Testament. Ito po mababasa natin, 2nd Baruch chapter 54 verse 10 and 11. Sabi doon, "Blessed is my mother among those who bear, and praised among women is she who bore me. Mapalad ang aking ina sa mga nanganak at pinuri sa mga babae ang nanganak sa akin." So hindi katakataka na ginamit din ni San Lucas o ni Lucas ang ganitong pagsasalaysay para ipahayag ang sinabi ni Elizabeth patungkol kay Mary. "For I shall not be silent in honoring Yahweh, the Mighty One, but with the voice of reverence I shall narrate His marvelous works." Sapagkat hindi ako tatahimik sa pagpaparangal kay Yahweh na makapangyarihan, ngunit sa pamagitan ng tinig ng paggalang ay isasaysay ko ang kanyang mga kamanghamanghang gawa. So may akda ng Baruch at si Luke na sumulat ng gospel at account ng pagkasilang sa ating Panginoon, ang pagbati kay Mary ng Angel Gabriel at ang pagbati ni Mary kay Elizabeth at ang pahayag ni Elizabeth na sinulat ni Lucas, sila ay kapwa gumamit ng traditional na pagtanggap ng kanilang paglalarawan ng kamanghamanghang gawa ng Diyos na iniugnay sa ina na nagsilang ng isang pinagpala ng Diyos na anak na magbibigay parangal sa Diyos. So somehow, let us not think of Mary as an individual who are blessed among women, which is, yes, it's true. But tingnan natin sa mas broader aspect kung bakit naging ganoon siya. At ang broader aspect na yon ay para siya ay magsilang ng bata na magbibigay parangal sa Diyos. Kasi kung tumigil lang tayo kay Mary as blessed among women, hindi natin nakita, blessed is the fruit of your womb, medyo masasentro talaga tayo kay Mary. Di po ba? Pero again, sa grand history of redemption, palaging gano'n ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Are you still there? Pasensya na, minsan ako mag-speak ngayon about this, but I do my research about this. But I believe that the Lord wants us to understand not just about those false teachings and ideas about Mary, but we also need to understand the good model role and examples that we can find doon sa Magnificat of Mary, yung Song of Praise of Mary. Kung ano talaga ang katangian ni Mary na po pwede nating tularan. Okay? Shall we go on that? Po pwede ba nating tingnan ito sa pagkakataong ito? Siyempre, hindi natin dinadown si Mary. She has a place, a role in salvific history. Okay? But we should not elevate her in such pedestal that siya ay parang katulad na ng Diyos at siya ay mediatrix of all grace, meaning siya ay isang tagapamagitan na rin, which contradict also the claim that there is only one mediator, the man Jesus Christ. Right? Now, tingnan po natin ito. Ano yung mga katangiang makikita natin kay Mary dito sa ating binasang The Magnificat? Pag sinabing Magnificat, it means it comes from the Latin word Magnificat, na ang kahulugan ay to glorify, to magnify. Okay? Yan ang salita Magnificat. Okay? Ano ang katangiang makikita natin kay Mary sa kanyang Magnificat, sa kanyang awit, sa kanyang pagpaparangal sa Diyos? Number one, take note of this. Si Mary ay gumamit ng Holy Scriptures.
Ang awit ni Mary ay hindi lamang katha ng kanyang mayamang imahinasyon, kundi ito ay bunga ng kanyang malalim na pagkakaunawa sa banal na kasulatan, particular sa Old Testament. You know, ito pong 10 verses na ating makikita na nandyan, from verse 46 to 55, ang mga talatang ito, laman po ng mga talatang ito sa kanyang awit, ay may mga hinango siya mula sa Old Testament. So, she was quoting from the Old Testament. Almost all of this, there are at least 15 references coming from the Old Testament when Mary composed, when Mary expresses her song of trust on the Lord. So with that, we can say that the biological mother of the Lord Jesus Christ is very much acquainted with the Scriptures, that she is indeed a student of the Word, that she learned this truth of the Word of God from attending the place of worship called the synagogue. The place of worship among the Israelites, synagogue. Kung saan merong 10 lalaki nagkakatipon, sinagoga na yan. Ang mga bata, they learned the Scriptures inside the synagogue. They went to the synagogue every Sabbath. Tuwing Shabbat, tuwing Sabat, pumupunta sila doon. The synagogue is also called the house of prayer. And the synagogue is also the place where they collected such kind of offering to help those who are needy and widowed. That is the place of worship. And Mary could have been raised from such instruction of her parents because she was obedient, right? So, importante yan. She was very much acquainted with the Scriptures. I would like to give you all these references. Sa verse 47, ipinahayag niya dyan, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang Espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. She was quoting from Psalm 34, verse 2 to 3. Sa verse 47b, sa Diyos na aking tagapagligtas, he was quoting from Psalm 18:46 and Habakkuk chapter 3 verse 18. Verse 48, sapagkat nilingap niya ako kanyang abang alipin. She was quoting from 138 Psalm verse 6. Mula ngayon ang lahat ng tao tatawagin ako mapalad. She was quoting from Psalm 72 verse 17. Okay. Again, I will repeat this. Very, very important verses. Verse 47 was a quotation from Psalm 34, verse 2 and 3. Verse 47b, ang Diyos na aking tagapagligtas was a quotation from Psalm 18, verse 46 that says, buhay ang Panginoon at purihin ang aking malaking bato at dakilain ang Diyos na kaligtasan ko. That was a quotation from Psalm 18:46. And in Habakkuk chapter 3, verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. So, Mary was quoting from the Old Testament. Verse 48 was a quotation from Psalm 138, verse 6. Hindi ko na po isa-isahin, although I do have. Psalm 48b, verse 48b, mula ngayon ang lahat ng tao itatawagin ako mapalad, sabi ni Mary. It was a quotation from Psalm 72, verse 17. The Psalm of Solomon. Verse 49, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihang Diyos, it was a quotation from Psalm 89, verse 8. Verse 49b, siya'y banal, holy is His name. It was a quotation from Psalm 93, verse 3. Sabi doon, purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan, siya'y banal. Verse 50, ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlang may takot sa kanya. It was a quotation from Psalm 89, verse 1. Verse 51a, ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig.
He has shown strength with His arm. It was a quotation from Psalm 98 verse 1 and Isaiah chapter 40 verse 10. Verse 52, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan. It was a quotation from Psalm 75 verse 7. Kundi ang Diyos ang hukom, ang isa'y binababa at ang iba'y itinataas naman. Verse 53, pinasagana niya sa mabuting bagay ang mga kapuspalad. It was a quotation from Psalm 34 verse 10 that says, "The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing." Verse 54, tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito upang kanyang kahabagan. It was a quotation from Psalm 98:3. Verse 55, the last verse, tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. It was a quotation referring to Genesis chapter 17 verse 19, wherein the Lord promised to Abraham about the son Isaac, na siya'y magtatatag ng tipan ng Diyos sa kanya, na isang walang hanggang tipan. So, all in all, at least, there are 15 direct quotations from the Old Testament from these 10 verses, which gives us the idea that si Mary ay talagang bihasa sa salita ng Diyos. Probably she may not have a copy or a scroll of the Old Testament because of the very limited copies of that. And most of those who have that copy ay mga rabbi na nagtuturo sa loob ng sinagoga. But she memorizes. And so, what does this tell us? Ano yung ibig sabihin ng Diyos sa atin? To refer to the example of Mary. We also need to dig deeper in the Scriptures. Amen? That is a good example of Mary. We should not let the day pass without having read the Holy Bible. Remember the very word of Jesus in Matthew 4 verse 4. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And so if you feed your body, your appetite, with a nice food, you should also feed your soul. Right? At anong pagkain ng inyong kaluluwa, ng aking kaluluwa? The Scriptures. So how many times do you read the Bible in a day? Or you just read the one verse and that's it? You know, if you find it a joy in reading the Scriptures, I have read the whole book of Daniel in just one reading, one setting. I'm now reading the book of Jeremiah. I was amazed by how he proclaimed the Word of God sa mga matitigas na ulo at puso ng mga Israelita. So let us read the Scripture on a daily basis, right? Because that is the example that the Lord wants us to copy from Mary. Second, hindi lamang siya aware or gumamit ng banal na kasulatan sa kanyang awit ng pagpupuri at pagtitiwala, kundi kinilala ni Mary na ang Diyos ang kanyang kaligtasan, which gives us this. She is not a Savior. She indeed needs to be saved like the rest of us. Another worthy of attention is her first line of praise in her song in verse 46 to 47. Sabi ni Mary sa verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So napapakita ito ng kanyang pagkilala sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Sa Diyos na kanyang pag-asa, tagapagligtas. So, Mary recognizes, kinilala niya, she acknowledges that God is the one who will save her. And she rejoices in the Lord. But for our Catholic friends, Mary is considered also a mediator. You can come to Mary because malakas si Mary kay Jesus. But think about this. When Mary proclaimed that she rejoices in the Lord, her Savior, it means to say that she also needs
salvation. She is not a Savior. She needs to be saved like the rest of us. Right? Because she acknowledged God as her Savior. So there's no other mediator between God and man than the Lord Jesus Christ. This is very clear in the Apostle Paul's teaching. And if Mary acknowledges that God is her Savior, she also quoted from Isaiah 43 verse 11. She knows that very well. When Isaiah said, the Lord said in that particular verse, 43:11 of Isaiah, the Lord said, I am the Lord, and besides me, there is no Savior. There's no other Savior. So, Mary was acquainted with that as well. So, si Mary ay tao ring katulad natin, pinagkalooban din siya ng biyaya, at kailangan din niya ng tagapagligtas. At nagtiwala din siya, katulad natin sa ating Panginoon. At nakita natin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos nang sabihin niya sa anghel, matapos ipaliwanag na kailangan niyang mag-go through with this, na siya yung magiging kasangkapan ng Diyos para iluwal ang Mesiya. Ano ang kanyang respond sa message ng Diyos? Behold, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word. So nagpaubaya siya. Wala siyang pag-aalilangan sa sinabi ng anghel, although it could affect her life, and it affected her life. And even Joseph himself secretly abandoned her. He was contemplating of iwanan na si Mary for that matter, right? But Mary submitted herself to the very will of God in her life. Because she knows that she needs a Savior. Ganun po, pagka kailangan natin ang tagapagligtas, we need not just to ask from our Savior for us to be saved, but we need also to acknowledge Him, not just as our Savior, but as our Lord, our Master, and we need to obey Him. Importante po yan. So yan, kinilala ni Mary na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Third, kinilala ni Mary na siya ay servant or alipin ng Panginoon. Yan ay nasa verse 48. Fourth, kinilala ni Mary na siya ay mapalad. Why? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Sabi niya doon, mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin ako mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Siya ay banal. Fifth, kinilala ni Mary ang Diyos bilang mahabagin. Sabi sa verse 50, ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Sixth, kinilala ni Mary na ang Diyos ay makapangyarihan. Verse 51 and 52, pinakita niyang lakas ng kanyang bisig, nilito niya mga may palalong isip, tinanggal sa kanilang luklukan ng mga may kapangyarihan, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Seventh, kinilala ni Mary ng Diyos ang nangangasiwa sa buhay ng mga tao. At yan ay makikita natin sa verse 53, which says, pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. You could be very rich in this world, but you could live this world empty-handed and find yourself in this final destiny and utter destruction of your body and soul in hell. But you could be poor in this world, but you could be rich in the sight of God because of faith in Christ alone. 8. Kinilala ni Mary na ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Sabi sa verse 55, tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito upang kanyang habagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno kay Abraham sa kanyang lahi magpakailanman.
Ang pagpupuri ni Mary ay nasentro sa Diyos, sa makapangyarihang Diyos, sa kahabagan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa providensya ng Diyos, sa pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. So as I end, this Christmas, this is what the Lord wants us to understand. Let us always contemplate on God Himself, the incarnate Son of God. Marahil po ang ating mga interes sa Paskong ito ay maging masaya. May Christmas fellowship yung mga bata at tsak masaya to, may pagkain, may palaro. No? Most of us would like to experience a Christmas that is so joyful, so peaceful, so happy. And sino bang ayaw noon? Lahat tayo gusto. Gusto natin na masarap na pagkain, gusto nating mamasyal, gusto nating maglibang, gusto nating mamili, at gusto natin na bisitahin yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, sa particular na panahon na ito ng Kapaskuhan. At I would say these are not bad things. Hindi naman masama yung mga yan. Subalit, alalahanin po natin na ang message ng Christmas ay ito. For us who are in Christ, upang parangalan at papurihan natin ang ating Panginoon at tagapagligtas. That's the very reason why we celebrate Christmas. And tulad ni Mary, nawa maging mga lalaki at babae tayo na bihasa sa salita ng Diyos. Na huwag tayong magpapabaya sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas marami tayong time sa panonood ng mga kung ano-ano, mga TikTok, pati paghihiwalay ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo, ay alam-alam natin, hindi natin alam ang salita ng Diyos, nakakaya sa Panginoon. Di ba? Hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Nakakaya sa Panginoon, alam natin yun. Pero tayo mga kapatid, maging katulad tayo ni Mary, who was so acquainted with the Scriptures. Huwag natin babayaan ang salita ng Diyos. Also, we need to recognize, kilalanin natin si Jesus bilang nag-iisang tagapagligtas. Mary needs a Savior like us. And there is only one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. Mary is not a Savior. Mary was not the one who was crucified on the cross. And so let us recognize as you who are watching with me, or on me, with me, sa akin. Kung si Mary ang napako sa krus, siya ang ating tagapagligtas. Pero Mary did not do that. Only the Lord Jesus Christ. So let us recognize and trust the Lord Jesus Christ. Because hindi lamang siya isinilang. The gospel story is not just about the birth of Christ. After the birth of Christ, the Lord Jesus Christ grew in stature and in wisdom and in favor with God and with men. And He became obedient up to the point of death on the cross. And it does not stop there by dying on the cross. After being buried, and the third day He rose again from the dead. And then after 40 days, He ascended to heaven. And now is seated at the right hand of authority beside God, sa tabi ng Diyos, sa kanan ng Diyos, and He will come to judge the living and the dead. That is the complete gospel. So let us not just rejoice on the fact that Jesus was born. Let us rejoice that your name and my name are all written in the book of life in heaven. And that is how we can celebrate this Christmas with joy, with peace, and with love. At dahil sa pagtanggap ng Diyos sa atin, like Mary, we become God's servant. If you do not consider yourself as God's servant, slave of God, you have no part with Him. You have no part with Him. And our God is the one who, in His hand, hawak niya ang ating buhay, ang ating kabuhayan, magagawa niya tayong pasaganain at dalhin sa pagpapala, or magagawa rin naman tayo
dalhin niya sa daan ng pagdurusa upang matutunan natin ang kahalagahan ng buhay ay hindi makikita sa dami ng ating mga tinatangkilik, kundi sa pagkakaroon natin ng malalim na kaugnayan sa Diyos na siyang pinakamahalagang layunin kung bakit tayo ay patuloy na nabubuhay at humihinga at nananatiling buhay sa daigdig na ito. Our purpose should be this, to glorify God in this life. That's our purpose. At siya rin yung may kapangyarihang tumulong at magpala sa atin habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Siya yung makapag-iingat sa atin. Siya yung makakapagkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan hanggang sa tuluyan na nating makamtan ang ipinangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham. Ano yung pagpapalang ito? Ang kaligtasan nga hantong sa langit sa buhay na walang hanggan. In heaven, we will see Mary. We will see the apostles, the patriarchs like Abraham, Isaac, and Jacob. We will see all the hosts of angels. And most of all, we will see our Lord and Savior who was born and who died on the cross. Hindi ba ito ay isang malaking pagpapala? Kaya, as we anticipate Christmas, lalo po nating pagtibayin ang ating pag-asa sa mga katotohanan ito. Hindi ito mapapantayan ng anumang pag-aaliw at pagpapasaya natin sa ating mga sarili sa panahong ito. Lalalim lamang ang ating kagalakan if we understand who and what the Lord Jesus Christ did for us. Let us pray. Father, indeed, Lord, Mary was a good example of an obedient servant. She submitted to your purposes, to your will. And so may you find us like Mary, who was also submissive, who was also willing to follow and obey you. Help us, O Lord God, to recognize the Lord Jesus Christ all throughout this Christmas season. That nothing should replace Him in our hearts. That even money, joy that is brought by the parties and good food and the fellowship, may we be able to see Christ during this Christmas. And for us to be thankful, for us to be joyful, for us to always rejoice in Him with this great blessing of salvation. Through Him we pray. Amen.